At biglang, isa pang mall ang tumalon patungo sa kanya upang atakihin siya. Samantala, si Park ay dumating doon na naghahanda ng kanyang suntok upang ilapag ang isang masamang suntok sa kanyang mukha. Pagkatapos mapatilapon ng mall sa lupa, pumalibot ang usok sa paligid, at madali na siyang nakalapag sa lupa. Habang nakatayo ng matikas, sinabi ni Parke kay Jean, walang dahilan upang gumawa ng effort sa pag-atake sa kanilang leeg. Pagkatapos ay ngumiti at sinabi niya na maaari lang niyang gamitin ang puwersa upang patayin siya. Galit na tumingin si Jim sa kanya, at pagkaraan ng ilang sandali, patay na ang bawat mole na nakarete sa sahig. Habang nagpupunas ng pawis si Hansu, dahil kakapasok pa lang nila sa dungeon ay inatake na sila, kung saan ito ay hindi pambihira. Tinanong ni Park si Jean kung paano niya nalaman na ang kanilang mga kahinaan ay ang kanilang leeg. Ngunit ngumiti siya at tumugon na may nagsabi sa kanya tungkol dito noong nakaraan. Tinanong siya ni Blackstone kung sino ang eksaktong nagsabi sa kanya ng impormasyong yun. Ngunit sabi ni Jean na hindi na niya maalala. Samantala sa kanilang pagpapatuloy si Hansu ang nangunguna sa paglalakad sa harap nila, at lahat sila sa likuran niya ay tumitingin sa kanilang paligid. Iniisip ni Hansu na ang pagtatago ng mga mole ay mas kapana-panabik kaysa sa inaasahan nito. At pagkatapos ay tumingin siya doon ng may pagkagulat. Itinaas niya ang kanyang kamay, sinabi na tumigil. At ipinakita sa kanila na may dalawang lagusan. Ipinahayag ni Hansu na ang asosasyon ay nagsabi na sila ay nangangailangan lamang ng tanggalin ang mga vine mole. Kaya dapat ay maghiwa-hiwalay sila, nakaturo si Yunso, sa kabilang direksyon ng may pagkabigla. Itinuro niya ng kanyang daliri at nakita nila ang isang higanteng mole doon. May boss shield sa kanyang ulo, at dapat dahil sa kanya kaya ang iba na nakakita ng matigas. Habang si Blackstone ay nagtanong kung ano ang tungkol sa amo, ngunit sinabi ni Jean sa kanya na siya ang tagapangalaga ng dungeon. Sinabi ni Jean na ang dungeon boss ay may mahusay na reward at sila ay higit na nangunguna, at siya ay tumugon na ang kanyang hula ay tama. Kapag sinabi nilang great reward ay sumusunod sa makabuluhang mga responsibilidad. Sinabi ni Jean ang paarogante assuming na ang dungeon ay dapat na kasing hirap ng dalawang ranggo ng dungeon, at biglang si Park ay dumating doon at sinabi na huwag mag-alala tungkol sa dungeon boss. Siya ay sumusulong sa habang sinasabi sa kanila na ang bawat isa ay maaaring dumaan sa kabilang landas. Lumingon si Park at sinabi sa kanila na siya na ang bahala sa kanya. Kaya sila na ang bahala sa iba pang malls. Lumipat si Park sa lagusan at sinusubukang pigilan siya ng kanyang kasama. Pagkatapos, nagtanong sa kanya si Yunsu kung ano ang dapat nilang gawin. Sundin ba siya o hindi na? Sinabi ni Hansu na since si Park ay skilled, sigurado siyang magiging maayos ito. Ngunit itinaas ni Jean ang kanyang kamay at pagkatapos ay sinabing maaari niya itong sundan dahil mas marami itong alam. Bumulong si Yunsu na boss, pabayaan na natin si Park at kaya na niya yun. At tumuon tayo sa kabilang landas para matapos agad ang target. Ngunit napapikit siya at sinabi ni Hansu na kahit na skilled si Park kailangan niya pa din ng suporta. Ngumiti at nagpasalamat si Jin kay Hansu at sinasabing susulong siya, ngunit aatras kaagad kapag maisip niyang nasa panganib siya. Ang tatlo parang excited na pumunta at tumakbo na din si Jin papunta kay Park. Tinanong siya ni Blackstone kung bakit siya nagvoluntaryo, kaya tumugon si Jim na si Park ay lumalagpas na sa kabilang linya, nalilito na si Blackstone kay Jean. Hamarang siya at tinatanong siya kung bakit siya napunta sa bahaging ito ng tunnel. Sumagot si Jim na kung siya ang makatalo sa boss dungeon, siya ay makakakuha ng reward na isang pagkakataon upang makakuha ng magandang item. Samantala, ang status window ay lumabas sa harap niya na nagsasaad na kailangan niyang patayin ang dungeon boss before anything else. Pagkatapos ay makakakuha siya ng 200 marka at ang isang sorpresang reward. Habang tumatakbo siya, sinabi ni Jean na ito ang perpektong timing para sa isang pakikipagsapalaran, at sinabi rin ni Blackstone na ito ay talagang hindi mapagkakatiwala ang timing. Pagkatapos tanggapin sa quest, ang window status, ay nagsasabi na tinanggap na ni Jean ang sorpresang hamon, at ngumiti si Jean sa kanya. Sinabi na papatunayan niya sa kanyang sarili sa araw na ito. Sinabi ni Blackstone kay Jean na nakakita siya ng ganitong uri ng mga nilalang, ngunit ngumiti siya at sinabi na hindi pa nagtagal simula nang lumitaw ang halimaw na yun dito. Gayunpaman malaki ang galaw ng mga mall kaya madali silang mapapagod first place. Pagkatapos ay nagpahinga siya, huminto ang kanyang sarili at ipinakita kay Blackstone ang kakilakilabot na galaw ng aura sa paligid ng kanyang espada.
Habang nakikita ang kanyang espada na nakahawak ng mahigpit, sabi niya mas malakas siya ngayon kaysa sa dati niyang buhay. At pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi niya na tatalunin niya ang Dungeon Boss. Nagulat siya at napatingin doon, habang si Park ay nakikipag-away sa iba pang malls. Ngumiti siya at sinasabing sa wakas ay natagpuan niya agad, at nagsimulang tumakbo pasulong. Nagpapasalamat siya dahil hindi pa napababa ang Dungeon Boss. Lumipat si Jim sa kabilang panig kung saan nakipag-away si Park sa mga nilalang. Biglang, tumingin si Park doon at ang ibig sabihin nito ay sumunod si Jean. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang pangalan ng malakas upang pigilan siya. Lumapit siya sa kanya ng mayabang, tinanong siya kung saan siya pupunta, ngunit aktibo siyang tumutugon sa amo. Mapagmalaki na sinabi ni Park na malamang nahuhulihin niya ang amo. Dahil delikado ito at hindi na kailangan ng tulong, huminga ng malalim si Jean sabay sabing, hindi siya pupunta dito para tulungan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Park na sabihin sa kanya ang tunay na layunin ng pagpunta rito, at pagkatapos ay sinabi niyang para talunin din ang Dungeon Boss, nagulat si Park at sinabing hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ay itinulak ang isang kamay sa kanyang ulo at sinabing alam niya na siya ay isang rank 1 ability user. At wala siyang karanasan sa dungeon. At gayunpaman, seryoso siya, sabi niya, hindi ito isang larong nagsusuot lang ng isang casual na damit na walang preparation. Sinabi ni Jean na gusto niyang matalo siya. Pagkatapos ay sinabi ni Park na ibig sabihin ay gusto na niyang mamatay. Ngunit sinabi ni Blackstone kay Jean, huwag makinig sa kanya. Seryosong sinabi ni Blackstone na hindi na siya makaka-address pa. Pagkatapos marinig siya, sinabi ni Jean na pupunta siya sa talunin ng Boss Dungeon at kung gustong niyang tumaya. Ngumiti si Jean at sinabi kay Park kung dumumi siya sa loob ng 3 minuto, pagkatapos ay nanalo siya. Ngunit kung hindi niya kung matalo ang boss sa loob ng 3 minuto. So siya ang nanalo. Nagulat si Park sa kanyang sinabi. Dahil walang makakatalo sa boss sa loob lamang ng 3 minuto. Ngunit gigil na tumingin si Jean, patungo sa amo, at pagkatapos ay sinabi niya, kahit na isang rank 3 user, ay hindi makakayanan ng ilang minuto. Pagkatapos nito, itinaas ni Park ang kanyang kamay at sinabi na kung mapapabagsak niya ang amo sa loob ng 3 minuto, kung gayon pagbibigyan din niya ito ng isang kahilingan. Kisap matang sinabi ni Park na siya mabibigo pa rin siya. Tinanong siya ni Blackstone kung sigurado ba siyang hindi masyadong mahaba ang 3 minuto, ngunit ngumiti si Jean at sinabi na ang 3 minuto ay wala sa kanya kumpara sa nakalipas na 10 taon. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at sinabing, sapat na ang 1 minuto. Iniisip niya, gaano man niya ito iniisip, pupunta siya dito at gumagawa ng ilang hindi matinong taya at mga aktibong tumitingin sa kanya ng walang tigil. Iniisip niyang makita siya na nakatayong mayabang sa harap ng mga nilalang na iyon. Nag-iisip siya, nakakakuha siya ng atensyon niya. Pinagpapalagay ni Park na nagkakamali si Jean sa kanyang kalkulasyon. Nararamdaman niyang tinitingnan niya ang kanyang kakaibang liga sa simula. Sinabi ni Blackstone kay Jean na hindi rin mabali ang tingin sa kanya. Pero sinabi ni Jean na alam niya, galit na tumingin si Jean sa mall para iwasan siya. Tapos sabi ni Blackstone, tingnan natin kung gaano niya siya mapapatay. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang Dungeon Boss ay agresibong ay sumalakay ng malakas at na may baging sa kanyang leeg, patungo kay Jim. Si Jim ay ginagalaw ang kanyang paningin, pinasigla ang kanyang sarili ng madali. Ikinaway muli ng amo, ang mga baging patungo kay Jean para atakihin siya. Ngunit tumalo ng mataas si Jean at nailigtas ang sarili. Tinitingnan ni Park ang mga sandaling ito at nagulat siya nang makitang mayroon siyang magandang stamina. Pagkatapos ay gumagalaw si Jean dito at doon upang umiwas sa kanya. Ngunit ang amo, galit na umatungal, dahil sa kanyang paraan ng pag-aasar. Pagkatapos si Jean, ay gumagalaw patungo sa kanya sa pamamagitan ng pagtakbo, at ang amo ay gumagalaw din patungo sa kanya at sinubukang patayin siya gamit ang kanyang mga kuko sa kamay. Ngunit umiiwas SJ Jean sa kanyang sarili sa gilid ng kanyang sagnay, iniisip na kung gagawa siya ng ganoon kalawak na mga galaw, habang nakikipaglaban, kung gayon magiging mas madali para sa kanya ang matalo niya ang boss. Nagpalabas si Jean ng maraming aura mula sa kanyang katawan sa pamamagitan ng paghawak sa espada. At isang itim na aura ang lumabas sa kanyang katawan at kumakalat sa paligid. Ipinapakita sa kanya ng window status na mabagal ang paggalaw ng mga target dahil sa itim na hangin. Kaya naman napaupo siya sa sahig sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng kanyang espada.
Dahil sa itim na aura, ang boss ay nagiging unconscious, dumadagundong ang kanyang angle, sa pamamagitan ng pagbuka ng kanyang bibig. Ngunit biglang gumalaw si Jean papunta sa kanya gamit ang kanyang espada. Samantala, itinusok niya ang kanyang espada sa kanyang leeg at pinatay siya, at maraming dugo ang lumabas sa kanyang katawan. Matapos siyang patayin, bumagsak ang amo sa lupa. Nagulat si Park nang makitang napatay talaga niya. Tumayo nang may pagmamalaki si Jean doon, habang winuwagayway ang kanyang espada nang nakangiti. Pagkatapos ay sinasabi niya na halos 30 segundo lang ang inabot niya para sa mabilis na pagbagsak ng Boss Danjan. Ngumiti si Jean sa kay Park, nakitang nanalo siya sa kanilang tayaan sa mas kaunting oras. Ang Windows status ay nag-update din, at sinabi niya na natapos na niya ang surprise quest. Binigyan siya ng mga reward na ito ng 200 puntos at isang sorpresang reward, sabi ni Park sa kanya, nagalit habang ginagalaw ang kanyang daliri. Sinabi niya na siya ay isang lamang rank 1 swordsman, ang isa na nagsimula lang sa araw na ito. Kaya paano niya natalo ito? Tahimik lang si Jim na tumingin sa kanya. Tinanong siya ni Park kung paano niya ginagamit ang oral gamit ang espada, ngunit si Jean, na itinaas lang ang kanyang mga kamay at sinasabing isa-isa lang ang tanong. Tinanong siya ni Park nang may pagdududa kung paano niya ito natalo. Pero si Jean ay parang nangungutya kung gusto na niya talagang malaman. Ngumiti si Jean at sinabing hinding-hindi niya sasabihin sa kanya. Nagalit siya pagkatapos makinig sa kanya, ngunit sinabi niya na ang isang edayot ay maaaring magsabi ng kanyang sekreto, ngunit hindi siya edayot. Tumawa si Jim na sinabi ang kanyang malakas, ngunit sinabi ni Blackstone na siya ay napakasama. Sinabi ni Jean, gayunpaman, pinatay niya ang amo, kaya pagbibigyan niya ito ng isang kahilingan. Pagkatapos ay nagtanong si Park tungkol sa hiling sa pamamagitan ng pagtingin sa panig ng oposisyon. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabing hindi niya sinasadyang ma-underestimate siya. Pagkatapos ay ipinakita ni Jean ang kanyang daliri ng nangangahulugan, na ayos lang, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa hiling, at sinabing siya ay si Zhao Qiao Noa ng Violent Zhao Qiao family. Nagulat siya at nagtanong kung paano niya nalaman, ngunit sumagot siya na hulaan lang niya. Malaki pa din ang pagdududa ni Park kay Jim. Iniisip na kakaibang lalaki talaga itong kaharap niya. At iniisip din siya ni Jean. Magalang na sinabi ni Jean na magkaroon siya ng wish graduate ng pinaka-treasured daughter ng Zhao family. Iniisip niya kung paano niya ito gagamitin, ngunit nakakaramdam siya ng kakilakilabot sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Sinabi rin ni Park na kabilang din siya sa malaking pamilya dahil Vic ang kanyang apelyido. Ngunit ngumiti si Jean at sinabi nito na isumpa siya ng Big Family. Sinabi ni Blackstone na hindi siya dapat magsalita ng masasamang salita tungkol sa kanyang pamilya. Pero galit na tumingin sa kanya si Park matapos marinig ang sagot niya. Naawa si Blackstone kay Park matapos magpakita ng masamang ugali si Jean. Ngunit inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang forehead at sinabing hayaan na ito. Pagkatapos ay itinuro niya doon, sinabing na may nakita itong lumabas sa ulo ng boss, isang singsing ang lumabas mula sa kanyang ulo. At kung mamatay ang boss, maglalabas ito ng reward na ganito. Kinuha ito ni Jean mula sa ulo ng boss, tinitingnan itong aktibo at sinabing pasasalamatan niya ito ay suriin ito. Ngunit sinasabi ng Blackstone na kaya niya ito. Nagulat si Jean, tinanong siya kung magagawa niya ang isang bagay na tulad nito, siya ay nang oo, at hindi na kailangang masorpresa. Biglang, ang status window ay nagsasabing ito ang Vine Bulletin Malls ring na nagbibigay estamina at lakas sa lupa. Sinabi ni Park na ang Vinyl Bowler Mall ring ay angkop para sa pagtaas ng kanyang mga pangunahing istatistika. Kaya congrats, sinabi ni Park na siya ay natalo sa pastahan dahil siya ay masyadong hindi naging maingat. Natutuwa si Jean sa kanyang redstone at nagpasalamat sa papuri, ngunit ito ang kanyang bahagi. Kaya kinuha niya, bigla, silang lahat ay pumunta doon at nagpapasalamat sa pagkatalo niya sa Boss Danjan. Inilagay ni Hansu ang kamay niya sa balikat ni Park, at sinasabing napaka-confident niya. Ngunit itinuro niya doon at sinabi na ang lalaking iyon ang nakatalo. Lumipat ang kanilang tingin sila patungo kay Jean, na nag-iisip at nagtanong kung paano niya ito nagawang mag-isa, ngunit ngumiti si Park sa pag-aalalang hindi ito magiging madali sa kanya sa susunod. Habang naglalakad, sinabi ni Jean na medyo madali para sa kanya ang unang pakikipagsapalaran. Mabait din ang mga tao at nakatanggap din siya ng reward mula sa amo, kaya nakabato siya ng isang bato sa 2 ibon.
Tinanong ni Blackstone kung sigurado ba siyang okay lang na huwag mag-alala na baka mahanap siya nito. Pero sabi ni Jean na relax. Hindi siya nagsinungaling. Sinabi ni Blackstone na nagsinungaling siya dahil sinasabi niya na hindi siya bahagi ng big family. Tumitingin sa kanya si Jim na nagtataka at hindi niya sinabing hindi siya kabilang sa big family, ngunit kinasusuklaman lang niya ito. Habang si Blackstone na napatingin sa kanya na nagsasabing siya ay nakakalito at pagkatapos ay umuusad ng mapayapa. Samantala, tumingin si Jean sa dalawang lalaki na nakatayo doon, at sinabi ng isa sa kanila ng buong respeto na hinihintay nila siya. Ngumiti ang isa at sinabing John Jr. ang pangalan, at ang isa naman ay nagsabi na Moon Jun daw ang pangalan. Pagkatapos tumingin, sinabi ni Blackstone nang masaya na siya ay nagtagumpay sa dalawang serbisyo sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanila na alagaan siyang mabuti, at pagkatapos ay yumuko sila. Si Jean, na itinaas ang kanyang kamay at sinabi nito na late na ngayong araw, maaari nilang tapusin ang pagpapakilala bukas, ngunit sinabi nila sa kanya na huminto dito, at tumingin sa kanila si Jean nang may pagkabigla. Sabi ni Moon Juyong na inutusan siya ng may-ari ng bahay na lumipat doon at tapusin ang kontrata sa Daejeon, ngayong nagparehistro na siya doon. Parehong nasorpresa ang dalawa na inutusan siya ng patriarch na gamitin ang direktang ancestral house para sa pagsasanay. Hindi makapaniwala si Jean na pinayagan siya ng kanilang ama na pumunta sa gusaling ito para gamitin sa pagsasanay. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya habang nakatingin sa nakatayong gusali. Pagkatapos tumayo sa gusali, gumagalaw si Jean malapit sa pangunahing pinto nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng silid, binuksan ang mga ilaw. At pagkatapos noon, sa pag-iisip na sa wakas pinahintulutan siyang gamitin ang direktang ancestral building. Sinabi sa kanya ni Blackstone na mukhang masaya siya, ngunit sumusulong siya at sinasabing ito pa lang ang simula. Gusto niyang mabawi ang kanyang composer. Sinabi ni Blackstone na hindi ito ang oras para gumawa ng mabuti sa nakaraan. Nakakuha siya ng race forward. Tumingin si Jin doon, naalala ang kanyang mga kapatid. Nalutas na niya ang problema ni Mian Hong, ngunit mayroon pang 6 na iba pang mga problema ng magkakapatid. Tapos tumawa siya at seryoso niyang sinabi na walang sino man ang kapatid niya sa panahong ito. Sabi ni Blackstone, pag-usapan natin yung dalawa kanina. Sinabi ni Jean na hindi siya sigurado, ngunit nakikita niya ang mukha ni Moon Jr. kapag nakikita niya ang kanyang mukha. Sa pag-iisip ni Jean na ang ibig sabihin nito ay parang siya ay definitely na nagmamasid sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya na hindi niya gagawin sa kanyang nakaraan, ngunit dahil ang kanyang monasteryo ay tumaas, naramdaman niya sa oras na ito na siya ay sinusubaybayan niya. Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Jean na hindi dapat idikit sa kanya ng kanyang ama ang isang miyembro ng Dark Sword Squad. Pagkatapos ay tinanong siya ng Blackstone na sabihin sa kanya ang tungkol sa Dark Sword Squad. Pagkatapos ay sinabi ni Jean na ito ay isang grupo ng mga swordsmen na direktang tumatanggap ng mga utos mula sa kanyang ama at sila ay mga elite guards, sabi ni Jean. Pero mukhang namamahala siya ng atensyon at may iba pa tayong nalalaman. At si Blackstone ay curious din. Sa gusali ng Big Monasteryo, itinuro ng servant ang pinto patungo sa kanyang silid. Sa pagsasabing Young Master, ang kanyang silid ay dito banda, ngunit inutusan sila ni Jean na magpahinga at magkita sila bukas. Kapag sila ay paalis na, pinahinto ni Jean si Juyong, ibinaling niya ang mukha para tingnan siya at tinanong kung may kailangan siya. Ngumiti si Jean, tinitiyak na maayos ang lahat, ngunit pinipilit niyang lumayo sa kanya kapag binabantayan siya dahil kailangan niya ang kanyang privacy. Pagkatapos makinig sa kanya, si Juyong ay nagulat at si Jim ay sumulong pasulong at sinabing, maaari na siyang umalis ngayon at magkita sila bukas. Pagkatapos ay tumingin siya sa sofa at kamanghamanghang kusina, ngunit ang Blackstone, galit, ay nagsabi na hindi niya dapat sabihin ang kung ano-ano, or else siya ay nasa problema. Tapos seryoso siya, na maging kaiyahiya daw siya na gumamit ng mga gamit ng tatay niya, tapos sa huli ay papatayin niya. Pero sabi ni Jean, mayabang, who cares? Ngumiti si Jean, at sinabi na kilalang kilala niya ang kanyang ama, at pagkatapos ay sabihin sa kanya na kung pupunta si Joe Young sa kanyang ama, ipapaalam sa kanya, at siya ay itinalaga, para obserbahan siya. Pagkatapos makinig kay Juyong Guan, ang impormasyon tungkol sa kanya, ang ama ay magiging mas mabuti kung ano ang tungkol sa kanya. Pagkatapos marinig ni Blackstone ang plano ni Jean, inihayag ni Blackstone na hindi niya kailanman mauunawaan ang pamilyang ito, at pagkatapos ay binuksan ni Jean ang window status upang makita ang reward.
Habang nag-click sa Windows status, sabi ni Jean, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Samantala, maraming mystery card ang muling lumabas sa harap ni Jean, na nag-iisip na tumayo roon para piliin ang pinakamagandang card. Inihayag ni Jean na pakiramdam niya ay wala siyang mapapala sa pagkakataong ito. Ngunit ngumiti si Blackstone at sinabing baka makakuha din siya ng jackpot. Sinabi ni Jean na gusto niyang piliin ang card na nasa harap niya at pagkatapos ay i-click ito gamit ang kanyang daliri bilang isang seleksyon. Ang Windows status ay nagsasabi sa kanya na siya ay pumili ng isang card upang suriin ang reward. At pagkatapos ay isang-isang maskara ng mukha ang lumabas. Hinawakan ito ni Jim. Kung titingnan mo ito ay parang simpleng maskara. At na ito rin ay mukhang ilang murang leak craft. Inilagay ni Blackstone ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tainga at sinabi na marahil siya ay bulag at hindi nakikita ang mahalagang bagay na ito. At ang isang baliw na tulad niya ay hindi makakakuha ng gayong espesyal na bagay. Pagkatapos ay itinuro niya ito gamit ang kanyang daliri patungo sa Windows status, at sinasabing tingnan ang iyong sarili at tingnan kung gaano kahanga-hanga ang item na ito. Binasa niya, ito ang makapangyarihang Transformation Demon Mask mula sa Kane Empire. Pagkatapos gamitin ito, maaari niyang baguhin ang kanyang mukha, katawan at maging ang kulay ng Mona. At ito ay maalamat, na sorpresa si Jean na ito pala ay legendary mask mula sa Kane. Pagkatapos ito, sinabi ni Blackstone na sigurado siya na pinagkakatiwalaan niya ang description ngayon, ngunit galit na tumingin sa kanya si Jean. Patuloy na tinitingnan ni Jean ang maskara at hinawakan ito sa kanyang kamay, iniisip na maaaring subukan niya ito o hindi. Ngumiti si Blackstone sa kanya at sinabing subukan niya ito ngayon. Sinimulan ni Jim na ilagay ito sa kanyang mukha. Samantala, ang status window ay nagsasabi kay Jean na siya ay gumagamit ng makapangyarihang Transformation Demon Mask at na dapat niyang isipin ang gusto niyang appearance pag maisuot ito. Pagkatapos maisuo ang maskara at ipikit ang kanyang mga mata, iniisip na siya si Moonjung bilang ang huling tao. Pagkatapos ay sinasabi ng Windows status na kailangan niyang piliin ang kulay ng Mona at pinili ni Jean ang mapusyaw na asul na kulay. Pagkatapos nito, sinabi ng Windows status na ang lahat ng kanyang mga kinakailangan ay fulfilled, at siya ay binago. Tumingin si Jean sa kanyang mga kamay, isang mapusyaw na asul na aura ang gumagalaw sa kanyang katawan, at tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, iniisip na kamukha niya talaga si Juyang. Blackstone sabi sa kanya ni Blackstone na gamitin ang kanyang aura at tingnan kung nagbabago ang kulay nito. Pagkatapos ay kumukuha si Jean ng isang mahiwagang aura sa kanyang kamay upang makita ang kulay nito na gumagalaw sa kanyang katawan. Light blue ang kulay nito. Nang makita ito si Jean ay talagang nabigla. Si Blackstone ay masaya at sinabi ni Jean na yon ay isang murang gawa ng liga. Pero nagpasalamat si Jean sa palagi niyang pagtulong sa kanya. Tinanong ni Blackstone si Jim na sabihin sa kanya kung ano ang description sa item. Sinabi ni Jean na ang item ay mula sa Kane Empire. Ngunit iyon ang pangalan ng kanyang paraan ng pagsasanay. Tapos iniisip ni Blackstone, related ang pangalan ng kanyang pagsasanay at pinagmula ng maskara. Pagkatapos ay tumingin si Blackstone kay Jean sa pag-iisip na yun ay dahil ito ang pinagmula ng lahat. Sinabi niya kay Jean na sabihin sa kanya ang gusto niyang sabihin. Si Blackstone ay ngumiti at sinabi na malalaman niya iyon sa lalong madaling panahon at hindi ito ang lugar na maaari niyang puntahan. Pagkatapos si Blackstone ay lumutang at sinabing kalimutan na ang lahat at mula ngayon ay tumutok sa pagiging malakas. Pagkatapos siya mad-inig gumalaw ang kanyang kamay malapit sa kanyang mukha at pagkatapos ay tinanggal ang mask at sinabing gagamitin niya ito bukas.